Sultan, tapusin natin Casimiro ang gera. Naoya Inoue, lakas sa politika. Ito at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Nalaban ang aasahan, balita sa mga pambato na isasalang, pasabog na video, lahat yan nandito. Nino Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kabaksing, sa kakalabas lang na balita ay nagawang hirangin si Japanese monster Naoya Inoue bilang ESPN 2023 Fighter of the Year matapos nitong makuha ang 4 na major belt sa Super Bantamweight Division at hiranging undisputed champion matapos nga nitong matalo si Stephen Fulton at Marlon Tapales sa loob ng 1 taon lamang. Matatandaan na nagpakita rin ng interes noong nakaraan lamang si former undisputed welterweight champion Terence Crawford sa award ng pagiging Fighter of the Year sa pamamagitan ng post sa kanyang social media account na sinasabi niya na siya daw ang deserve na award na ito dahil kahit isang beses lang siya lumaban sa taong ito ay magaling na fighter at malaking pangalan naman ang tinalo niya na walang iba kundi si Errol Spence Jr. Dahilan para makuha ang pagiging undisputed champion. Ngunit syempre sa ESPN ang galing ang award na ito. Tandaan natin ang halimaw ng Japan ay hawak ni top rank President Bob Arum at ang ESPN naman ay network nila. Kaya hindi maiiwasan na maging pabor talaga ito kay Naoya Inoue. Naging runner-up naman si Devin Haney matapos nitong talunin si Vasily Lomachenko para depensahan ang pagiging undisputed champion sa 135-pound division. At agawin naman ang titulo kay Regis Prograis sa 140-pound division. Samantalang kung matatandaan naman noong hamunin ni Jonas Sultan itong si Cuadro Alas ng isang rematch sa 122-pound division. Kung matatandaan natin noon na naging controversial ang pagkapanalo di umano ni Jonas Sultan kay Cuadro Alas noong sila nga ay nagkaharap noong taong 2017 kung saan ay pabor lahat ng boto kay Sultan via unanimous decision. Ayon na nga din sa pahayag ni Jonas Sultan nang matanong siya ni Winter TV sa kanyang YouTube channel ay nabanggit nga na gusto niyang bigyan ng rematch clause si Cuadro Alas kung saan ay napag-usapan niya ang pahayag na ito, subalit tila hanggang ngayon ay hindi nga sumasagot dito si Cuadro Alas sa sinabi ni Jonas Sultan sa paghamon sa kanya. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!